traversing Paitokan Trail and I'll show you kung ano ba yung mga included sa trail na to. First off nga ay dapat nakaregister ka sa Tourism Information Center ng Sagada. But for us, hindi kami nakapag-register doon dahil sobrang aga naming nakarating dito sa Sagada. Dumiretso nga kami dito sa may entrance ng Eco Valley at dito na kami nakapag-register. In-introduce na nga sa amin lahat ng pwede naming puntahan at eto ang mga pwedeng pagpilian. So we decided to take the Paitokan Trail dahil 6 na tourist spot na ang included dito. So ang guide fee nga ay 1,000 pesos per pax at sulit na yon kapag 10 talaga kayo. First na yung church pero ihuhuli na lang namin siya since sa baba lang din naman siya nung pinag-registeran namin. Approximately mga 2 to 3 hours daw to pero tingnan natin kung gaano tayo kabilis maglakad. So a few minutes lang nalakad, ito ang first stop natin, ang Church of St. Mary the Virgin Cemetery. So eto nga raw ang modern na cemetery nila at pwede kang mag-picture hanggang gusto mo pero ingat lang baka may maisama sa camera. Hoy! Charis! After nga doon ay baba naman tayo sa next na destination natin which is the Eco Valley. But before nga doon ay merong spot dito na pwedeng pagpicturean. Nakita mo yung view ng mga bahay at mga pine trees. Eto nga yung Eco Valley and honestly nothing much to see there kasi eco lang naman talaga dapat yung maririnig mo doon. At hindi nga rin daw basta pwedeng sumigaw dito kaya this spot is more on learning their traditions and beliefs. So next nga ay papunta naman tayo sa may hanging coffins. Dito nga sa part na to ay pwedeng mag-rock climbing kaso lang weekday kami nakapunta kaya walang activity na yun ngayon. May mga part nga na pwede mong silipin yung mga coffins pero bawal mong hawakan or pagtripan yung mga bungo na makikita mo dyan. At ito nga yung last na akyat bago ka makarating sa may hanging coffins. And here it goes, pwede mo ring sulitin ang magpicture dyan at pwedeng magtanong-tanong doon sa tour guide about sa history or everything about sa hanging coffins. Pagkatapos dyan, we're off to our next destination which is yung Baweng Coffee Farm. Parang mga 10 minutes lang din naman nalakad and andito na tayo. And this is the Baweng Coffee Farm. So basically, it's just an old or vintage na cafe na nasa loob ng coffee farm. So pwede nga kayo magkape dito while resting and enjoy yung mga old na stuff, mga paintings, and old na tools na andito sa cafe. So after nga doon, ipapunta naman tayo ngayon sa may Latang Underground River. Caring-caring naman yung trail, super beginner-friendly siya at may mga river crossings pa nga. And eto na nga yung entrance ng Underground River. Well, you can actually choose kung gusto mong pumasok sa may underground or i-take yung other path papunta sa next na destination natin. Pero kung adventurous ka like me, ay pasukin na natin yung underground para mas ma-feel mo yung adventure. Around 7 minutes nga lang yung paglalakad dyan at may mga river crossings lang din bago ka makarating sa dulo. And around 40 minutes nga lang din ng paglalakad ay andito na tayo sa may next na destination natin which is the Bokong Falls. Ito nga yung huli natin bago tayo bumalik doon at grabe maliit lang yung falls pero sobrang lalim niyan. Pwedeng-pwede nga kayong maligo dyan, sobrang lamig lang talaga ng tubig. After nga dyan ay pabalik na tayo at pwede nga nating daanan itong Sagada Weaving. Close nga lang sila nung andyan kami pero pwedeng-pwede bisitahin itong souvenir shop nila. And after that ay lakad lang konti pabalik dito sa my church. And this is the end of Paitokan Trail. Ikaw, ano bang nagustuhan mo sa trail na to? At kung pupunta ka ng Sagada ay kukunin mo rin ba tong Paitokan Trail na to? Let me know sa comment section. So yun lang, thank you so much for watching and see you sa next video. Bye!